A Day in My Life, here in China. Hello sa inyo! Ngayong araw nababalik kami ng Ziyang Sichuan dahil magbe-birthday po si Papa, si father-in-law. Bibigyan nga daw siya ng grand birthday celebration. At hindi nga makakasama si Ash dahil siya po yung bantay at maiiwan sa mga estudyante. Isa pa, medyo may kamahalan din kasi yung pamasahe. Kaya napagpasyahan namin na isa na lang sa amin yung pupunta. Pero kasama ko si Ichen. Nagbulakbol nga yung bata pero sabi ni Ash okay lang naman daw umabsent. At nalulungkot nga siya na hindi kasama yung papa niya. Pero ayaw din naman niya magpaiwan kasi gusto niya daw niya makita yung baby ni Xiaomei. Bago pala kami umalis, kumain na muna kami kasi mahaba-habang biyahe to. After kumain, nagbook kami ng Didi papunta dito sa train station. Nasa 15 minutes nga din papunta dito. 11:55 nga yung boarding namin at medyo napaaga yung punta namin dito pero mas okay na kaysa naman malate, diba? At kakarating pa nga lang namin sa train station, itong si Ichen, tumawag na sa daddy niya. Namisa daw niya agad yung papa niya. Natatawa na lang ako kasi ilang minuto pa lang yung nakakalipas. Miss na niya agad. Ang kasama ko pala sa biyahe ngayon ay si RJ, si Xiaomei, si Ichen, si Papa at ako. Ayan na, boarding time na namin at ipipresent ko lang itong passport ko para makapasok dito sa terminal. Wala na po silang ibang hinihingi kundi passport lang at i-scan lang nila ito para makapasok ka. Pagkababangan namin ng escalator, nandito na din pala yung tren. So hindi na kami nagantay kaya diretso na din kaming pumasok. Hindi nga ganun karami yung pasahero compare kapag mga holiday season. Pagpasok nga namin, may nag-promote agad ng pagkain. Pero hindi kami bumili kahit na inaalok na sa amin dahil nga medyo may kamahalan yung pagkain dito sa loob ng tren. At ilang oras nga ba yung biyahe namin from Chujing, Yunnan to Ziyang, Sichuan. So ang biyahe po namin ay minsan inaabot ng 5 to 6 hours. Ang layo ano? Pero parang ang bilis lang din ng 5 to 6 hours, lalo-lalo na nakaka-enjoy naman yung tanawin outside. At maayos ka rin naman nakakatulog if ever na antukin ka kasi okay naman yung mga upuan sa tren at malinis naman at maayos yung loob ng tren. Kahit na napupupup ka, nawiwiwi, pwedeng-pwede at komportable kang makakapag-CR dito. Malinis at maayos din naman yung CR kasi laging may nagme-maintain nito. Merong squat toilet at merong yung normal na toilet. Pero in public, mas prefer ko gamitin yung squat toilet kasi mas hygienic siya. At isa nga to sa mga bagay na kinatutuwa ko dito kasi nga pag nasa labas ka or nasa public, hindi ka baga mag-alinlangang mag-relieve ng sarili mo kasi nga public toilet ito, knowing na marami din talaga yung gumagamit. At pag mas marami yung gumagamit, syempre mas madumi. Kaya mas prefer ko din talaga gamitin yung squat toilet. Kung kayo yung papipiliin, mas pipiliin nyo ba yung squat toilet o yung normal na toilet? What I mean is, yung normal na toilet na hindi ka magsa-squat. At pag nasa biyahe nga talaga, hindi din talaga mawawala yung mga pagkain. Ewan ko ba, lagi akong gutom. Mayat maya yung subo. Kayo din ba? Itong batang to, habang nasa biyahe kami, sobrang nagpapasaway talaga. Gigigil na ako, kaya binigyan ko na lang talaga ng cellphone para manahimik. And bandang alas 5 nga, ayan nakarating na din kami. Buti na lang talaga, hindi sumama yung pakiramdam ko at hindi ako nagsuka. And bago nga pala ako makalabas ng terminal dito, iniscan ko lang ulit yung passport ko. Tapos para sa sakyan namin ay nandun po kami ni Sumi kasama yung kanyang cute na bata kaso umiiyak kasi bagong gising. Kagaling namin sa terminal, dumiretso na din pala agad kami sa bukid. Hindi na kami dumaan sa bahay ni Sumay. At isa pa, paggabi na din, kaya diretso na kami sa bahay ni Mama. At eto nga yung nadatnan namin. Ang ganda na naman ng view dito kasi hindi pa na-harvest yung mga rape flower. At namumulaklak nga din yung ibang puno sa gilid ng bahay ni Mama. And pagkarating nga din namin, si Mama po ay nagluluto ng ulam para sa hapunan. Ang bango-bango na naman nga ng niluluto niya pero simpleng dish lang po yan. So hanggang dito lang muna for now and abangan nyo po yung aking birthday vlog po ni Papa. Ayun lang, thank you for watching. Hanggang sa muli. Bye-bye!